Dati takot ang tao sa korupsyon, no? Takot ang mga opisyal mangurap. Ngayon, alalakas na naman ng loob mangurap. At ang mabigat pa ho sa lahat, parang ang kakapal ng muka ng mga opisyal ngayon. Tama? Sobrang kapal. Alam na galit ang tao, alam na ayaw ng tao. In fact, huling-huli na sila ng tao. Tama? Magandang araw po sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Una po, binabati ko kayo at nagpapasalamat ako sa inyong oras na ibinigay ngayon at pagpunta niyo po rito dahil ito po ay pagpapakita ng inyong tunay na pag-ibig sa ating bayan. Palakpakan niyo po inyong sarili. Sana po ay dumami tayo. Ang mahalaga po ngayon, alam niyo marami pang ganito ang kailangan nating gawin para makuha natin ang minimithi natin sa ating bansa. Naririto tayo ngayon para alalahanin ng Duterte legacy. Pero more than remembering the Duterte legacy, what we're really remembering ay yung bayan na sa ilalim ng kanyang pamumuhala ay nagustuhan natin. Mapayapa, maayos, ang pamahalaan at ang mga opisyal takot mahuli sa korupsyon. Ang mga durugista at kriminal takot manggulo. Tama po. Bago dumating ang bagong Pilipinas. Pero alam nyo, naniniwala talaga ako sa bagong Pilipinas. Dahil talagang maraming nagbago sa Pilipinas. Dati takot na ang adik. Ngayon malakas na naman ang loob ng adik. Dati takot ang tao sa korupsyon, no? Takot ang mga opisyal mangurap. Ngayon alalakas na naman ng loob mangurap. At ang mabigat pa ho sa lahat, parang ang kakapal ng muka ng mga opisyal ngayon. Tama? Sobrang kapal. Alam na galit ang tao, alam na ayaw ng tao. In fact, huling-huli na sila ng tao. Tama? Narinig na natin ang lahat ng kailangan nating marinig ng kanilang pagnanakaw at paano nila inabuso ang pondo sa pamamagitan ng flood control. Tama po ba? Alam na natin eh. Alam na natin na sa Kongreso nagsimula ang mga mastermind. Tama po ba? Tapos, idinuturo nila ang sisi sa DPWH at saka sa mga kontraktor. Kung kumita yung mga taga-DPWH at kumita yung kontraktor, mas malaki ang kinita ng mga congressman. Tama ba? Mali? Kasi sila ang amo. Ang bigayan daw sa kanila, 20, 30, 45%. Siyempre, kikita pa yung kontraktor. Tapos, magbibigay ka pa sa DPWH, dun sa back. Tapos, magbibigay ka pa ng buwis. 7%, 6%, 45, 30, 20, 30, 45% sa kanila. Bibigay ka pa sa COA kung kukuha, isa hanggang 1%, 7% tax, 6% sa back. Kikita pa yung kontraktor. Kaya natitira na lamang po sa proyekto. Tama yung computation ko noon. 22 to 30%. Yun na lang po ang sa proyekto. Kung magkakaroon pa ng proyekto. Hello? Pero kung wala ng proyekto, pinera na lang lahat yon. At magkano daw po yon? Ini-estimate na 1 trilyon hanggang 1.7 trillion pesos. Ilang bahay na naipagawa nun? Ilang eskwelahan na napagawa nun? Ilang hanap buhay na po ang naitayo nun para mga Pilipinong walang trabaho magkaroon ng pagkakakitaan? Hello? Pero imbis na umasenso ang Pilipino sa perang binibigay din naman natin, sa gobyernong itinatag natin, lalong humirap ang mga Pilipino, binaha pa tayo. Hello?
na sa tuwing uulan at babagyo, nininervyos tayong lahat kung babaha ba. Hello? Tapos sila lang ang yumaman. Tambak ang mga supercars. Tambak ang malalaking bahay na pinagagawa. In fact, bili na sila ng bili ng bahay dahil yung perang kanilang nakalumbat, hindi nila mailagay sa bangko. Kailangan silang bumili ng bahay para lagyan ng perang ninakaw sa gobyerno. Hello? Alam natin lahat yun eh. Tama po ba? Alam na natin yun eh. Pero, imbis na mahiya, imbis na mag-resign, imbis na itigil, sila pa ang nag-iimbestiga. Paklong na buhay ito. Paano mag-iimbestiga yung tao na siya dapat ang imbestigahan? Naintindihan po natin? At wala tayong magawa dahil sila ang nasa kapangyarihan. In fact, noong September 21, nag-people power na eh. Hello? Tama po ba? Sino sa inyo pumunta nun? Ang dami pumunta. Ako, nandun po ako. Pero wala pa rin. Tinutuloy-tuloy ang pagpapasa ng budget ngayon. Ngayon, yung napakagandang investigasyon na pinangungunahan ni Senator Marcoleta. Sino nagustuhan yung investigasyon ni Senator Marcoleta? Ako nagustuhan ko. Bakit? Doon lumabas lahat eh. Lumabas yung Diskaya. Pinangalanan na eh. Hello? Lumabas yung DPWH, mga district engineers. Pinangalanan na rin. Lumabas pa doon yung mga congressman, itinuro na eh. Hello? Tapos ngayon, pinaltan. Iba na ang direksyon. Iniiwas na doon sa ulo. Hello? Ngayon, alam po nating lahat yun eh. Alam natin ang nangyayari. Alam natin ang nangyari. Alam natin ang dapat mangyari. Tama ba? Ano ang dapat mangyari? Dapat makulong sila eh. Lahat eh. Dapat mag-resign silang lahat eh. Tama? Lahat eh. Dahil yung nag-prepare ng budget, Kongreso yun eh. Both houses, ngayon nagtuturuan, pati ro senador, mayroong insertion. Alam nyo po, noong patanggal natin ng PDAF, ako po ang nanguna ng petisyon niyan sa Supreme Court, kaya tinawag po yang the Belhica ruling. Bawal na ang pork barrel system, pati insertions bawal. Ang problema natin, bawal na nga, ginagawa pa rin. Nung i-prepare ng Kongreso ang budget, isasubmit yan sa Pangulo para aprubahan or i-veto. Ibig sabihin, kailangan ni-review niya dahil siya ang pipirma. At inamin naman niya na ni-review niya. Inamin niya. In fact, sabi niya, binito pa nga niya yung ilang portions, which is around 29 billion. Pero yung 400 billion, inapprove niya eh. Flood control yun. Ibig sabihin, lahat sila mulat. Alam nila lahat ng ginagawa nila. Kaya sa maanumalyang flood control project po na ito, accountable silang lahat. Hello? Kaya dapat palitan na natin silang lahat. Palitan, imbestigahan, ikulong, at bawiin yung mga ninakaw na pera. Sunugin daw ng buhay, sabi ni Sir. Relax, relax. Patayin daw. Teka lang. Teka lang. Yan ang sinasabi ko po. Bakit tayo umaabot sa ganitong klaseng
pagpoprotesta. Mapayapang pagpoprotesta nga ito eh. Dahil yung dapat nilang gawin, hindi nila ginagawa. Yung dapat mangyari, na alam natin, hindi mangyayari dahil naandyan pa rin sila. Tama? So, saan tayo pupunta? Anong gagawin natin?